Good morning, everyone. Welcome back to our lesson. Okay? Again, dito pa rin tayo sa MedTech Laws and Bioethics. Chapter 6 na tayo, mga bet. Okay, so ebook ang gagamitin natin, no? Ebook. Para wala tayong makakaligtaang informations. Alright. Okay, so chapter 6. The Philippine HIV and AIDS Policy Act. Alright. So, ito. Wait lang. I-set up ko lang yung likod ko, ha? Sasandal lang ako. Ito, si RA 11166, guys, no? Ang palatandaan dito ay FAPA. FAPA. Philippine. Ito. FAPA. FAPA 18. Bakit? Bakit FAPA 18? That's because, ayan o, RA 11166, also known as the Philippine HIV, AIDS, and AIDS Policy Act, FAPA. FAPA 18. Or, pwede ko rin siyang, tinatandaan ko siya na ganito. Yan. FAPA, December 30, 2018. Alright. Yun. Ito. Si RA 8504 naman, guys. Ito yung February 13, 1998. Ito naman yung PAPCA 98. Si PAPCA 98, guys, ito yung Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. So, yun. Okay? Sa RA 11166 kasi, guys, pina-strengthen palalo yung RA 8504. Okay? So, mamaya, makikita nyo yan. Tapos, yung PNAC, guys, na establish siya noong December 3, 1992. So, RA 11166, D3018 FAPA. Si PNAC naman ay D0392. Ito yung pinaka-tinatandaan ko eh. Ito yung parang tinatatak ko sa utak ko na illustration para maalala ko yung dates. Okay? Alright. So, dito tayo sa introduction muna. Okay. Introduction. Sa Philippines, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus and Acquired Human Immunodeficiency Syndrome or AIDS are serious health concerns. Alam naman natin yan, guys. Nilalo na ngayon, di ba? Lubha na tumaas talaga ang kaso ng HIV sa Pilipinas. Though, ang HIV ngayon ay parang high blood na lang na may maintenance din yan. Hindi na siya ganong nakakatakot. Di tulad noon pag nabanggit na HIV, oh my God, kamamatay yan. Hindi. Ngayon daw, guys, sabi ng teacher ko, ng aking professor, may treatment na talaga sa HIV. Meron tayong tinatawag na ART, mabanggit yun mamaya, yung antiretroviral antiretroviral therapy. Okay. So, para mapababa ba yung infection mo, para hindi mo na siya matatransmit sa iba. Alright. So, going back, in addressing the alarming rapid spread of this disease, the government issued several legislations to curb HIV and its effect, including, but not limited to, social stigma, discrimination, and infringement of basic rights, such as the right to privacy and right to health. To date, AIDS is the only disease in the country that has its own law. Wow, diba? Special talaga yun, guys. Dahil alarming talaga yung pagtaas ng kaso niyan, no? At saka grabe naman kasi ang pag-discrimination sa mga tao may AIDS. Agad nga sinasabi ng mga tao, may stigma na ang AIDS daw ay sakit ng mga bakla. Well, in fact, hindi. Hindi lang mga bakla. Usually, ito yung mga tao na maraming sexual partner, single man niya, kung ano mang kasarian mo, di ba? Tapos hindi nag-iingat, hindi gumagamit ng
protection. Alright. Yung mga na-attend ng mga party, tas alam mo na, yung ganun. Tapos, o di kaya, mahilig sa wine stand, fubu, mga ganyan. Sila yung mga, or di kaya, ito pa, pinakamalala, yung may mga kabit, guys. May mga kabit. Usually, sa kabit nila nakukuha sa mga worker nila na oruha yun. O sa fubu nila. Tapos, naipapasa nila sa asawa nila. Walang kaalam-alam yung asawa. Tapos ngayon, si asawa na buntis. Tapos yung infant nila, may HIV rin, o diba? Kaya sobrang kumakalat ang HIV sa buong Pilipinas. Dahil sa mga taong cheater. Charis. Sila ang sinisa. Kasi talaga may kasalanan, guys. Charis. May hinanakit sa cheater. Alright, so ganun yun, guys, ha? And again, hindi po makukuha yan sa laway, hindi kaya kapag nakipagyakapan ka, yung pawis nila, yung ubo nila, hindi po. Ang HIV ay transmissible disease. Ibig sabihin na papasa sa dugo. So, kapag sinalin na ka ng dugo, o di kaya yung organ, o di kaya ay yun nga, nakipag sexual intercourse ka, o di kaya, yun nga, from pregnancy, mother to infant. Okay? So, okay. Ngayon, HIV is believed to be originated, no, sa Democratic Republic of Congo. And the most common form of this virus was transmitted from chimpanzees to humans during the height of bushmeat trading in the early 90s. So, early 90s, guys, biruin mo, early 90s pa lang, may kaso na ng HIV, no? Sa ibang bansa, sa Democratic Republic of Congo, DRC. Pero ang unang transmission nito daw ay sa chimpanzee, unggoy, sa tao. Okay? Tapos, noong 1979, dun na first na-describe ang AIDS, no? Tapos, pagdating ng 1982, ito na yung unang kaso ng AIDS sa infant. Ibig sabihin, from the pregnant mother, napasa sa kanyang baby. Alright? So, pwede rin naman maka-acquire ang mother nito kahit hindi cheater ang husband niya. Diba? Pwede niya itong nakuha, hindi kaya sa mga previous niyang nakapartner pa, nung bata pa siya, ganyan. O di kaya, kung sino man yun, jowa man niya o hindi, basta hindi sila gumamit ng safe na protection. Diba? Kasi guys, ang HIV, up to 10 years, ang ano yan, kumbaga hindi siya agad-agad lumalabas, no, yung kanyang sintomas, pero nasa system mo siya. Okay, so parang kumbaga may natawag na window period, mamaya makikita niyo yan. May window period na 2 weeks to 6 months. Pwede ka mag-test negative sa HIV, pero pwede ka pa rin makapagpasa ng virus. Yun yung window period na tinatawag, guys, no? So, ayun. Yun lang naman. Mamaya, i-discuss further natin pag dumating tayo doon. Alright, so nasa na tayo? 1984 na tayo. Ito naman sa 1984, guys, ito na. Yung unang kaso ng HIV sa Pilipinas. Itong mga panahon na to, mga ano pa to syempre wala pa tayong cure, wala pa tayong medication, dito, treatment. So, medyo hirap na hirap ang Pilipinas gamutin pa to ng panahon na to. Kaya may mga namamatay. Di ba nga, may mga palabas na MMK dati, ganyan. Alam ko rin yun nakatakot talaga. Kaya naaalala ko siya kasi grabe, yung mga HIV survivor talaga, iba yung stigma and discrimination na nararamdam, na natatamasa nila, no? Kaya nagkaroon ng batas para sa kanya, para sa AIDS. Alright, para maprotektahan yung right to health nila at yung right to
privacy nila. Alright? So, ayun. Next naman natin is 1989. Sa panahong ito, guys, naging mandatory naman ang test screening. Test for blood units pursuant to AO 57, 1989. So, after ng 1984, guys, 1984, first case sa Pilipinas. Pagdating ng 1989, dito na nagkaroon ng mandatory screening test para sa mga blood units pursuant to AO 57, 1989. Alright? So, pagdating naman ng December 3, 1992, tulad na sa illustration kanina, ito na yung pag-establish, no, ng Philippine National AIDS Council. In the virtue of EO 39 series of 1992. Okay. The PNAC was tasked to provide a comprehensive approach to prevention and control of HIV/AIDS in the Philippines. So, yun yung pinakatrabaho nila, guys, no? Para sila yung pinaka mag-handle ng approach, kung anong comprehensive approach na dapat gawin, no? In order to prevent and control yung HIV or AIDS sa Pilipinas. Sila yung assigned doon para mapababa o di kaya ay ma-prevent na, no, ang HIV cases sa Pilipinas. Okay, so pagdating naman ng February 13, 1998, ayan, nakasulat din yan, 2/13/98. Ito na, ang RA 8504, otherwise known as the Philippine AIDS Prevention Control Act of 1998. Naisabatas po ito, ang PAPCA 98. RA 8504, PAPCA 98, February 13, 1998. Sorry, 1998. Ang 1992 ay yung sa PNAC, okay? That's December 3, 1992. Tapos EO 39, 1992. Okay, so this law is intended to prevent and control the spread of AIDS. Okay. It also reconstituted the PNAC. Lang. Tapos, after 2 dekada, guys, after 2 decades, no, that's, wait lang. Okay. Ano ba to? Sorry, guys. Kasi nga lang ako. Okay. Alright, no? So, after 2 dekada, the RA 11166, otherwise known as the PAPCA, was approved and became a law. On December 30 yan ha? On December 30, on December 30, 2018. Ito na. So, this is the prevailing law. So, prevailing, isibihan hanggang ngayon, in regulating matters relating to HIV and AIDS. Just like the first law, itong batas na to, reconstituted the PNAC also. Okay? So, ayun, the magnitude of the threat of AIDS cries for strong state actions. Thus, in response, the government exerts its best effort to protect its people through intensive campaigns in preventing and controlling the disease, including receptive legislations. Alright, no? So, kumbaga, yun nga, pinastrengthen niya lang talaga yung RA 8504 after ng 2 decades. Alright? Okay, so takpan nga natin.
Tignan natin kung mare-recall nyo. Let's see. Sabay-sabay tayo. Basta na siya nasa sulat ko, ha? Teka. Ay, boy. Ah! Naka naman ng eraser. Kasi ko sulat ko, baka nakakaya naman sa inyo. Sige. Papa 18. So, RA 11166 December 30 2018 Papka 98 Pinak EO 39 series of 1992. Alright. Kia. So, tatakpan natin. Masyadong maliit yung ating pag date kasi guys, ito ang ginagamit ko. Date or numbers. Kulay green. Never in my life have I been more sure. Tapos, kapag title, pink. Pag under, alright. So, ang timeline natin ganito. RA 90s, early 90s. Early 90s, 1979, 1982, 1984, 1989, 1992, 1998, 1989 pala, sorry. Mali. 1998. Tapos, 2018. 2 decades after. Ito lang naman yung pinaka-importante parts, no? Ito lang naman. So, let's see kung kaya nyo alalahanin, guys. Early 90s. Tama. Yung chimpanzee to human sa Democratic Republic of Congo. Tama. 1979. First describe ang AIDS. 1982. First case sa Pilipinas. 1984. Ay, mali. 1982. First case sa infant. 1984 sa Pilipinas. 1989. Yung mandatory screening ng blood units. 1992. Specifically, December 3, 1992. Ano yan? Pinak. Okay. Ito naman, specifically, February 13, 98. Papka. 2018. Specifically, December 30, 2018. FAPA. Let's see. Tapos, under ng PINAC, ang EO 39 series of 1992. Tama. Ang galing nyo, guys. 98 siya, ha? Hindi 89. 1992, 19. Itong 1989, yung sa transmission. Okay, ang galing nyo, ha? Okay, dako na tayo dito. Tapos na tayo sa introduction. Diyos ko, introduction pa lang yun. Diba?
So, tulad na nabanggit ko kanina, RA 1166 strengthens the Philippine Comprehensive Policy on HIV and AIDS prevention, treatment, and support. Reconstitutes the Philippine National AIDS Council. And it repeals or ni-revoke niya ang RA 8504. So, alam naman na natin to, ang HIV ay isang retrovirus that infects cells of the human immune system and destroys or impairs yung mga functions ng cells natin. Meaning, itong HIV, pinapahina niya guys ang ating immune system. Yun ang inaatake niya kasi dahil sinisira niya or ini-impair niya yung mga cells natin para di na maka-function ng normal. Infection with HIV results in the progressive deterioration of the immune system leading to immune deficiency. So, di ba meron kang HIV. Ngayon, syempre, unti-unting sinisira ng HIV yung cells mo, yung immune system mo. That's why, over time, no, progressive deterioration ang nangyayari. Kumbaga, over time, humihina yung immune system mo and lead to immune deficiency o tinatawag na AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ito na yung health condition wherein meron ka ng deficiency caused by HIV. Okay? Makes an individual susceptible to opportunistic infections. Ngayon, dahil mahina na yung immune system mo, prone ka na magkasakit talaga. Susceptible host ka na guys sa mga opportunistic infections. Ito ay yung mga diseases caused by various organisms, many of which that do not cause illness in persons with a healthy immune system. Such as tuberculosis. Tulad na nakasulat dito, mas madalas ito ang visible na symptom. Di alam na may HIV. Bakit? So kasi, di ba nga, may window period tayong tinatawag, nabanggit ko na rin kanina. Sa window period na 2 weeks to 6 months, pwede ka mag-test negative, pero pwede ka makapagpasa ng disease. Okay? So, sa window period na yun guys, hindi mo alam na may HIV ka, di mo alam na may HIV ka. Akala mo tuberculosis lang kasi positive ka sa TB. Kasi same ng symptoms eh. Yun ang na-acquire mo eh, positive ka sa TB eh. Pero, ang hindi mo alam, kaya ka nagka-TB, kasi humina yung immune system mo dahil nga meron kang HIV sa katawan. Alright? So, ayun. What is transmission? Diyos ko, alam nyo na to. One infected to an uninfected individual through activities such as unprotected sexual intercourse, blood transfusion, sharing contaminated intravenous needles, o di kaya accidentally natusok mo yung needle na ginamit mo sa pasyenteng may HIV. So, kinuhaan mo siya ng dugo as a medtech. Tapos, natusok mo sa paa mo, di kaya sa kamay mo, di ba? Yun ang pinakamalalang mangyari sa iyo. Diyos ko, Lord, wag naman. Okay, tapos pregnancy. Alright. Ilan na yon? 4. Delivery. Tsaka breastfeeding. So, isa lang pala to, isa lang siya. So, 4 siya. At 3, sexual intercourse, blood transfusion, yung needles, tapos 4, pwedeng pregnancy, delivery, and breastfeeding. 3. Basta about nanay. Nanay to infant. So, what are the safe practices? Diyos ko dahi, alam niyo na dapat to. This may include postponing sexual debut or abstinence na tinatawag. Non-penetrative sex, correct and consistent use of male or female condoms, and minimizing the number of sexual partners. Basta kailangan pa ba ito? Hindi na ito siguro kailangan. Tataiyak. Tapusin lang natin to.
Mahaba pa pala. Okay, sa pinak na tayo. To be continued, datae lang po ako.